Welcome po sa Diakonos. Ito ang Bible Study number 101. Ang topic natin today, the importance of gratitude. Kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Mga kapatid, ang verse natin today is found in 1 Thessalonians 5:18. Ang sabi, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Mga kapatid, it is always good to give thanks to the Lord. Amen po ba? Mga kapatid, ang mundo natin ngayon tila baliktad ang direksyon. People are becoming ungrateful, unthankful, hindi marunong magpasalamat. Alam niyo po, the Bible warns us in 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ang sabi, but know this, that in the last days, perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. And this is the word that we're looking for, mga kapatid. Unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. Mga kapatid, in light of what we have just read, people in the last days, ang sabi ng scripture, will become unthankful. Sa ibang versions, it said, ungrateful. Walang utang na loob. Sa mundo ngayon, mga kapatid, you would see people who are entitled. Are there moments sa buhay natin, mga kapatid, na tayo din have become entitled? Yung tipong, karapatan ko na meron ako nito. We sometimes treat God that way, alam niyo po ba? Sabi natin, Lord, matagal ko na po itong pinagpipray. Dapat meron na ako nito. We think that our plans are better than Him, forgetting what God has done for us in the past. And so, mga kapatid, meron pong tatlong bagay na dapat nating bantayan. Number one, when we get accustomed to a particular blessing, we actually stop being grateful. We stop being thankful. Yung paggising sa umaga, yung pagkain na kakainin natin, yung presence ng mga mahal natin sa buhay. Higit sa lahat, ang kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Minsan, we forget to be grateful sa mga bagay na ito kasi tila nasanay na tayo na laging andyan. Number two, when we start to compare what we have sa kung ano ang meron ng iba. Essentially, we're telling God na mas alam natin kung ano ang dapat na meron tayo. And because of this, we stop being thankful. Number three, we become impatient. Gusto nating gratification agad, suggesting na we are not submitting to God's plan and sovereignty. And we think that we know better than Him. Yung tipong sinasabihan natin, Lord, matagal ko na pong pinagpipray to, bakit hindi mo pa rin po binibigay? We forget na kahit yes, no, or wait man ang sagot ng Diyos, it is always for our good because we love God. Naalala ko tuloy yung story ng mga Israelites. Sila po ay iniligtas ng Panginoon sa kamay ng mga Egyptians. 2 months and 15 days later, noong sila po ay nasa ilang na tinawag na Zin, alam niyo po anong sabi nila? Mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon kahit papaano ay nakakain kami ng karne. Imagine, dahil sa pagkain lang at ng lahat ng pagkain na gusto namin, pero dinala nyo kami rito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom. Alam niyo po mga kapatid, God yet again in His great love and mercy had given them manna and quail to eat. Minsan ang rason kung bakit nagiging ungrateful ang tao is when we stop accounting for the blessing that we have in the past, that we received in the past. When we start comparing our life to others, like what the Israelites did. Instead of praying to God and with thanksgiving, they grumbled. Our verse today mentions, in all circumstances. Does this mean ang mga Christians kapag ka may sakit, sasabihin, Lord, salamat sa sakit? Hindi po, mga kapatid. Notice the brilliant wording of the text, mga kapatid. The preposition used here is the word in. Pareho ng original Greek text na en. It did not say for. It did not use the word for. In other words, hindi sasabihin ng believer na, Lord, salamat sa sakit. But rather, sasabihin ng Christian, Lord, despite sa aking sakit, magpapasalamat ako sa iyo. In other words, tayo pong mga believer, whatever situation we are in,
we remain grateful and thankful sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Tulad ni Job, noong nabalitaan niya na ang lahat ng kanyang source of income at ang kanyang mga anak ay kinuha sa kanya, ano ang sabi ni Job? And he said, "Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." And you know what mga kapatid, in the next verse it says, "In all this, Job did not sin or charge God with wrong." It is easy mga kapatid to thank God when everything is going our way. But our faith will be tested in times of trouble. Ang tanong mga kapatid, are we still going to be thankful despite of challenges sa buhay natin? Mga kapatid, there are 3 things that we can keep in mind to stay thankful sa Panginoon. Number 1, spiritual. Thank God, first and foremost, mga kapatid, for the salvation He has graciously gifted all of us. Dahil sa dakila niyang pag-ibig, meron tayong kasiguraduhan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, who lived a perfect life we cannot live, suffered and died for our sins instead of us, and rose from the dead to prove His words are true. Dahil dyan, thank the Lord every day, every moment dahil dyan. Pangalawa, number 2, physical. Thank the Lord for the gift of life, mga kapatid. May sakit ka man ngayon o wala, siya ang dahilan bakit tayo gumising at buhay pa ngayon. Number 3, pasalamatan natin ang Panginoon sa material things. Pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng meron ka, kahit gaano kasimple ng buhay mo kapatid. Somebody somewhere wishes they've got what you've got. So purihin natin ang Diyos kung ano man ang meron tayo. Pagkain, trabaho, silid na matutulugan, lahat ng meron tayo, galing sa Diyos yan. Kaya pasalamatan natin siya. Huwag nating gayahin ang mundo kapatid. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 1 verse 21, "For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened." Alam nating may Diyos at siya ang may likha ng lahat. So let us humble ourselves before God, mga kapatid, habang may pagkakataon pa. Let us thank God for responding to His call of a relationship to His Son, Jesus Christ. Dahil mga kapatid, if you have Jesus Christ as your Lord and Savior, you have all the reason to live a life of thanksgiving. Lastly, mga kapatid, as we thank God for those points that I have mentioned, let's take this opportunity na pasalamatan ang mga taong naging blessing sa ating buhay. When was the last time we expressed our gratitude sa parents natin? Sabihin natin, "Ma, Pa, maraming salamat po sa buhay nyo. Blessing po kayo sa akin." Or sa asawa natin. When was the last time we told her or him, "Love, I praise God for your life. Blessing ka sa amin. Salamat, love." Or let's thank our kids. Sabihin natin, "Nak, I thank the Lord for your life. Blessing ka sa amin." Mga kapatid, ang buhay ng believer ay dapat laging puno ng pasasalamat. Hindi dahil sa kung anong meron tayo, kundi dahil sa kung sino ang Diyos at ang Kanyang ginawa para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Sa bawat pagkakataon, sa hirap man o ginhawa, patuloy nating purihin at pasalamatan ng Panginoon sapagkat Siya ay mabuti at tapat magpakailanman. If you are blessed, mga kapatid, so am I. Let's pray po. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig at katapatan. Patawarin niyo po kami kung minsan nakakalimutan naming magpasalamat sa lahat ng biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Turuan niyo po kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon kahit sa gitna ng pagsubok. Salamat sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, sa aming buhay at sa lahat ng pagpapala. Naway patuloy kaming mamuhay ng may pasasalamat at papuri sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama mga kapatid, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory mga kapatid. God bless you po.